Pagdating ng mga bida sa gubat ng Soshi, agad na hinabol si Asta ng malaking baboy ramo, habang pinapanood siya ni Noel at Magna. Sinubukan tumulong ni Noel gamit ang kanyang water magic, ngunit ang tinamaan nito ay si Asta. Sa huli ay nagawa pa ring matalo ni Asta ang malaking baboy ramo, ngunit sinabi ni Magna na marami pa ang nag-aabang sa kanila. Habang patungo sila sa mayor ng Soshi upang ipakita ang kanilang mga nahuli, natanong ni Noel si Magna kung kilala nito ang mayor ng Nayon. Sinabi ni Magna na kilala niya ang mayor ng Soshi, habang doon na niya naikwento ang tungkol sa kanyang nakaraan. Dahil nakatira lamang siya sa karatig na bayan ng Soshi, ikwento niya na ilang beses niyang sinubukan sakupin ang Nayon, bilang isang siga at pasaway na bata. Doon niya din ilang beses hinarap sa laban ang mayor ng Soshi na si Seihai, ngunit palagi siya nitong tinatalo upang turuan ng leksyon. Subalit di naglaon ay natuto siya mula sa mga gabay sa kanya ni Seihai, habang ito rin ang nagtulak sa kanya na mangarap at maging isang Magic Knight. Sinabi ni Magna na sobra ang kanyang pasasalamat at respeto kay Seihai, dahil ito ang humubog sa kanya kung ano at nasaan siya ngayon. Nang makarating sila sa Nayon, nagulat si Magna nang makitang nababalot ito ng napakakapal na hamog, kung saan agad nilang napagtanto na ito ay gawa ng isang mahika. Agad na inutusan ni Magna si Asta na gamitin niya ang kanyang espada upang tanggalin ang mga hamog, kung saan naniniwala silang may kakayahan ito na hiwain ang kahit anong uri ng mahika. Nang matanggal ng bahagya ang mga hamog, bumungad sa kanila ang mga residente na nakakumpol sa gitna ng Nayon, habang maraming matutulis na yelo ang handang bumagsak sa mga ito. Kaya nang magsimulang bumagsak ang mga yelo, agad na ginamit ni Magna ang kanyang fire magic upang wasakin ang mga ito at iligtas ang mga taga-Nayon. Bagamat nailigtas niya ang mga residente, natuklasan ni Magna na namatay pala si Seihai dahil sinubukan nitong ipaglaban ang buong Nayon mula sa mga misteryosong lalaki na dumating kanina. Ngunit imbis na sagutin ang kanyang tanong, ang lalaking nagngangalang Heath ay biglang naglunsad ng isang malaking yelo patungo sa kanila, buti na lamang ay mabilis si Asta at biniyak nito ang malaking yelo. Agad na kwinestyon ni Asta ang pagkakakilanlan ng grupo, ngunit hindi siya nito pinansin at sinabing tatapusin sila ng mga ito sa loob lamang ng 5 minuto bago ipagpatuloy ang kanilang layunin. Hindi ito nagustuhan ni Asta at mabilis siyang sumugod, ngunit muli naman nagcast ang mga kalaban ng mist magic. Gayunpaman, nang mabilis itong tinanggal ni Asta gamit ang kanyang espada, doon na nagkaroon ng interes si Heath sa kanyang kakayahan at siya ay kausapin. Bagamat hindi ibinunyag ni Heath ang kanilang totoong layunin, sinabi nito kay Asta na narito sila ngayon upang linisin ang lahat ng tao sa Nayon, dahil ang mga tao mula sa Forsaken Region tulad ng Soshi Village ay mga mahihinang nilalang lamang tulad ng mga walang kwentang hayop. Dahil mula rin si Asta sa mahirap na Nayon ay alam niya ang pakiramdam ng inaapi at nasa ibaba ng lipunan, kaya't ipinahayag niya na ang mga taong tinatawag nitong hayop ay ang mga taong kanyang tungkulin na protektahan. Dahil sa sinabi ni Asta ay naglunsad ang mga kalaban ng pinagsamang spell ng hamog at mas marami pang matutulis na yelo na nakatutok sa kanilang lahat, habang hinamon ni Heath si Asta kung kaya pa ba niyang protektahan ang mga ito. Bagamat nagagawa ni Asta at Magna na wasakin ang ilan sa mga ito, patuloy lamang ang paglikha ni Heath sa mas marami pang mga yelo at pag-atake, na naging dahilan upang unti-unting maramdaman ni Magna ang pagbaba ng kanyang mahika. Habang may pailan-ilan ng nakakalusot, sinubukan umatake ni Noel ngunit hindi niya ito makontrol, kaya tinawag siyang mahina ng kalaban. Doon na napanghinaan ng loob si Noel at pakiramdam niya ay pabigat na lamang siya kina Asta at Magna, kaya't siya ay napapaisip na tumakas na lamang. Ngunit nang biglang lumapit sa kanya ang isang bata at nakikiusap na iligtas sila, bumalik ang determinasyon ni Noel at biglang nagliwanag ang kanyang grimoire at nagpakita ito ng bagong mahika. Nilikha ni Noel ang isang malaking water-based barrier na nagsilbing proteksyon ng lahat mula sa mga atake ng mga kalaban, kung saan pati si Heath ay napahanga sa lakas ng kanyang mahika. Samantala, nang makita naman ito ni Asta bilang isang pagkakataon, agad siyang sumugod at nagawa niyang tamaan si Heath sa katawan nito. Gayunpaman, hindi naging malaki ang pinsalang naidulot nito kay Heath dahil mabilis niyang ginawang yelo ang huling tinapakan ni Asta upang dumulas at mabawasan ang lakas ng atake, habang gumanti naman siya ng isang direktang atake kay Asta. Lumapit si Heath sa water barrier ni Noel at sinimulan niyang palamigin at gawing yelo ito, kung saan sinabi niya na matatapos na ang laban sa loob ng 25 segundo. Habang nawawalan na ng pag-asa si Magna dahil alam niyang paubos na ang kanyang mahika,
Palihim na umatake si Asta ngunit nahuli pa rin siya ni Heath dahil siya daw ay mabagal. Bagamat muling pinabagsak ni Heath si Asta ay patuloy pa rin itong tumatayo upang protektahan ang mga residente, kung saan ang determinasyon namang ito ni Asta ang biglang nagpagising kay Magna, na huwag sumuko at patuloy na lumaban. Iniwan ni Magna kay Noel ang pangangalaga sa mga residente, habang siya ay lumabas ng water barrier at sinabi kay Asta na muling ulitin nila ang kanyang Black Bull Initiation Ceremony. Ginamit ni Magna ang kanyang natitirang mahika upang maglunsad ng maraming fireball magic patungo sa mga kalaban, ngunit madali lamang sinalag ni Heath ang ilan sa mga ito. Subalit biglang lumabas si Asta sa likod ni Heath at pinatalbog pabalik ang mga ito, kung saan gumana ang plano ni Magna dahil direktang natanggap ito ng mga kalaban. Habang binabalot si Heath ng apoy, sinubukan niya itong patayin ngunit biglang lumitaw si Asta upang ibigay ang huling atake, na tuluyang nagpabagsak sa kanya. Agad na gumamit si Magna ng isang restraining spell upang igapos ang mga kalaban, ngunit sa kasamaang palad ay may isang nakatakas sa mga ito. Kasabay ng pagtanggal ni Noel ng kanyang magic spell ay bigla namang nawalan ng malay si Asta, dahil sa labis na kapaguran. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Asta, nagsimulang magbago ang kanyang pagtingin sa bida at inamin na humahanga siya rito. Bigla namang may lumabas na isang mukhang masungit na anti-bird sa robe ni Asta at lumipad ito patungo sa isa sa mga bahay sa nayon, kung saan doon ay natagpuan nito ang isang magic stone na hinahanap ng mga kalaban. Nang magkamalay na si Heath, agad itong kwinestyon ni Magna kung sino ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano ang kanilang totoong layunin. Ngunit sa halip na magsalita ay pinili ni Heath na balutin ang sarili ng yelo pati na rin ang kanyang mga kasama, habang nagcast siya ng isang suicide spell para sa kanilang tatlo. Lubha itong ikinagulat ng mga bida lalo na si Asta, na nadismaya at nandidiri sa hayagang kawalan ng pagpapahalaga ng mga ito sa buhay. Pagkatapos ng mga nangyari, binisita nila ang puntod ni Seihay na kasalukuyang naroon ang dalawa nitong apo. Muling naalala ni Nick ang ambisyon ng kanyang lolo noong kabataan nito na maging isang Magic Knight, ngunit hindi ito sumubok sa entrance exam dahil mas pinili nitong magtrabaho sa nayon. Gayunpaman, sinabi ni Nick na nais niyang tuparin ang pangarap ng kanyang lolo at nais niyang maging ganap na isang Magic Knight balang araw, habang hinikayat siya ni Asta na magsumikap at huwag sumuko sa kanyang pangarap. Bigla namang dumating ang kaninang anti-bird at pinagtutukan nito si Asta, kung saan napagtanto ni Nick na dala nito ang Magic Stone na pagmamay-ari ng kanyang lolo. Sinabi ni Nick na maaaring itago ni Asta ang Magic Stone na dala nito, bilang kabayaran sa pagliligtas sa kanilang lahat. Samantala, ang nakatakas naman na kalaban ay nagulat sa isang lalaki tungkol sa pagkamatay ni Heath at sa pagkabigo nilang makuha ang Magic Stone. Ngunit hindi rito nababahala ang lalaki at hinawakan ng isang malapad na bato, habang ipinakita ang balabal nito na may simbolo ng Golden Dawn. Nang makabalik ang tatlo sa kanilang headquarters, pinuri sila ng kanilang kapitan sa ginawa nilang pagtatanggol sa buong nayon ng Soshi. Habang sinasabi ni Yami na dapat silang maging proud sa kanilang mga sarili, biglang dumating roon sina Vanessa at Finral mula sa Magic Investigation Department. Sinabi nila na wala pa rin silang balita kung sino ang mga lalaking umatake sa nayon, kung saan sumagot si Yami na hayaan na lamang nila ang departamento ang humawak ng kaso. Gayunpaman, sinabi ni Yami kina Asta na mayroon pa siyang magandang balita para sa kanila. Ipinahayag ni Yami na kinilala ng Wizard King ang kanilang nagawa at binigyan sila ng isang gintong bituin, bilang pagkilala sa kanilang ginawang kabayanihan. Ipinaliwanag ni Vanessa na ang mga bituin ay ibinibigay batay sa performance ng isang Magic Knight, at ang dami nito ay sumasalamin sa kung gaano karaming kontribusyon ang nagawa ng isang grupo. Ngunit nalaman din nila na ang Golden Dawn ang nangunguna ngayon sa may pinakamarami na may 70 bituin, kumpara sa negatibong 30 bituin ng Black Bulls. Ngunit mayroon pang isang magandang balita si Yami para sa lahat, dahil ibinigay niya sa buong grupo ang kanilang sahod para sa buwan na iyon, kung saan labis na nagulat si Asta dahil ito ang kauna-unahang pera niyang kinita. Balak niyang ipadala ang malaking bahagi nito sa kanila dahil sapat na daw ito para makabili sina Sister Lily ng 3 taong supply ng kamote, ngunit pinaalalahanan siya ni Vanessa na huwag din kalimutang gumastos para sa sarili, at inanyayahan silang dalawa nito na mag-shopping sa bayan. Kinabukasan, sakay ng Magic Broom ni Vanessa, pumunta sila sa Castle Town ng Kika upang mamili ng kanilang mga nais. Doon ay muling namangha si Asta sa lahat ng mga bagay sa paligid, habang napansin naman sila ng ibang tao dahil sa simbolo ng Black Bull sa kanilang robe,
kung saan agad silang nakilala bilang mga Magic Knights. Matapos bumili ni Vanessa ng ilang medicinal herbs, dinala niya ang dalawa sa isang tagong eskinita, kung saan matatagpuan ang black market. Noong una ay hesitant si Noel dahil iniiwasan ng mga maharlika ang ganitong lugar, ngunit nang sabihin sa kanya ni Vanessa na posible siyang makahanap rito ng bagay o kasangkapan na maaaring makatulong sa pagkontrol ng kanyang mahika, ay medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Samantala, sa parehong lugar, naroon rin si Sekei na medyo nagrereklamo tungkol sa bago niyang buhay bilang kasapi ng isang Magic Knights, partikular sa hindi maganda umanong pagtrato sa kanya ng kanyang mga kasamahan sa Green Mantises. Ngunit habang siya ay naglalakad, napansin niya sina Noel at Vanessa na bumibili ng ilang kagamitan. Agad siyang nagpapogi sa dalawa, ngunit agad din naman siyang pinandirihan ng mga ito. Bigla namang dumating si Asta at agad niya itong nakilala, habang nainggit naman si Sekei nang malaman na kasama pala ni Asta ang dalawang magandang babae. Kaya nang subukan gumanti ng kutsa ni Sekei kay Asta, ibinida ni Asta ang kanyang kamakailang Golden Star na nakuha mula sa Wizard King, kung saan hindi naman makapaniwala roon si Sekei. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, isang matandang babae ang biglang ninakawan ng isang lalaki, kung saan hindi nagdalawang isip si Asta na habulin ang kawatan. Dahil ayaw niyang masapawan siya ni Asta, ginamit ni Sekei ang kanyang magic scooter upang habulin rin ang magnanakaw. Habang nakasakay sa isang magic cloud, nagulat ang magnanakaw sa hindi matinag na paghabol ni Asta, kung saan nagtataka ito kung paano nasasabayan ni Asta ang kanyang bilis kahit hindi ito gumagamit ng mahika. Nang napagtanto naman ni Asta na gawa sa mahika ang ulap, agad niyang binato ang kanyang espada upang ito ay wasakin, habang nang bumagsak naman ang magnanakaw sa lupa ay doon ito binunggo ni Sekei. Habang pinagtatawanan ni Sekei ang magnanakaw, hindi niya namalaya na sinaksak nito ang kanyang paa ng kutsilyo na may lason, dahilan upang bumagsak siya sa sahig. Dahil pakiramdam ni Sekei na malapit na siyang mamatay, sinimulan na niyang ipasa kay Asta ang kanyang mga huling habilin. Ngunit nang ipikit na niya ang kanyang mga mata, bigla siyang tinaga ni Asta at sinabing hindi pa siya mamamatay dahil ginagamot na pala ni Vanessa ang kanyang sugat, at sinabing walang namamatay sa mga lasong pangpamanhid. Matapos umalis ni Sekei para dalhin sa presinto ang kawatan, ibinalik naman ng tatlo ang mga gamit nito sa matandang babae bago sila umalis sa lugar. Ngunit habang sila ay papaalis, ibinunyag ng matanda ang kanyang tunay na anyo at ito pala ang kasalukuyang Wizard King, na si Julius Novachrono. Habang humahanga siya sa kapangyarihang taglay ni Asta, binanggit niya na matagal na niyang ginagawa ang pagbabalat kayo upang humanap ng mga bagong mahika. Ngunit nang napansin naman niya mula sa langit ang grupo ng Golden Dawn kasama si Yuno, nabanggit niya na tila makakadiscover pa siya ng mga bagong mahika. Speaking of Yuno, kasama niya ngayon ang kanyang kapwa bagong recruit na si Mimosa Vermilion at ang kanilang senior na si Klaus, upang gumanap bilang mga bodyguard ni Selim patungong Heart Kingdom. Habang iniisip ni Klaus ang nakaraan kung bakit si Yuno ang napili ni William na maging bodyguard ni Selim, gayong tinalo naman ito ni Yuno sa nakaraang pagsusulit, biglang tinawag ni Selim si Yuno at ibinunyag na siya mismo ang humiling na si Yuno ang kanyang maging bodyguard, dahil nais niyang humingi ng tawad rito. Dagdag pa ni Selim kay Yuno na dapat nitong tuparin ang kanyang pangarap na maging isang Wizard King balang araw, dahil nais niyang maipagmalaki sa kanyang mga magiging anak na minsan siyang lumaban sa magiging isang Wizard King. Nang hilingin naman ni Selim na ikwento ni Yuno ang tungkol sa kanyang sarili, binanggit ni Yuno na isa siyang ulila mula sa nayon ng Hage. Ngunit habang nananatiling naghihinala pa rin si Klaus tungkol sa misyong ito, biglang lumitaw ang isang maitim na ulap sa kanilang harapan. Nang lumapit si Yuno upang siyasatin ito, doon ay biglang lumitaw ang isang grupo ng bandido at pinaulanan siya ng maraming fireball. Hindi niya napansin ang isang lihim na pag-atake mula sa kanyang likuran, ngunit habang siya ay nahuhulog, ay nagawa niyang maglunsad ng isang atake na tumalo sa lahat ng kalaban. Nang nagpasya muna silang magtago, iminungkahi ni Selim na bumisita sila sa pinanggalingan nayon ni Yuno upang makita kung saan siya lumaki. Bagamat tinangka ni Klaus na tutulan ito dahil maaaring hindi pa sila ligtas, wala rin siyang nagawa nang magpumilit sa kanya si Selim. Pagdating nila sa nayon ng Hage, doon ay sinalubong silang lahat ni Sister Lily, na masayang makita muli si Yuno makalipas ng 2 buwan. Masaya din siyang sinalubong ng kanyang mga kapatid sa ampunan at ni Father Orsi, na humihiling na manatili muna sila upang maghapunan.
Bagamat tutol rito si Klaus, wala na siyang nagawa nang pumasok na si Selim sa loob ng simbahan kasama ng iba pa, kung saan hindi niya maitago ang pagkainis rito. Habang pinagsasaluhan nilang lahat ang inihanda ni Sister Lily na iba't ibang putahe ng patatas, nalaman ni Yuno mula kay Sister Lily na pareho silang nagpadala ni Asta ng pera pabalik sa simbahan. Ngunit nang malaman niya na mas malaki ang ipinadalang pera ni Asta kaysa sa kanya, nangako siya na ipapadala niya ang buo niyang sweldo sa susunod na buwan. Nang humingi naman si Selim ng dagdag na tubig, sinabi ni Sister Lily na kukuha muna siya sa balon, ngunit bago siya lumabas ay ibinigay sa kanya ni Selim ang balabal nito bilang proteksyon sa malamig na panahon. Ngunit pagbalik ni Sister Lily, nakarinig sila ng isang nabasag na banga kaya't agad silang lumabas upang tignan ito, at napagtanto nila na dinukot si Sister Lily ng mga parehong bandidong umatake sa kanila kanina. Sa kabila ng utos ni Klaus na kailangan na nilang umalis dahil ang kanilang pangunahing misyon ay proteksyonan si Selim, nagpa siya pa rin si Yuno na mag-isang umalis upang hanapin si Sister Lily. Sa kanyang paghahanap, doon ay muli niyang nasagupa isa-isa ang mga bandido na umatake sa kanila kanina, ngunit walang laban sa kanya ang mga ito at madali lamang niyang mga tinalo. Pagkarating niya sa ilalim ng bungo ng dambuhalang demonyo, doon ay natagpuan niya si Sister Lily na binabantayan ng huling dalawang bandido. Habang natuklasan ni Yuno na siya talaga ang punterya ng mga bandido, iniutos ng pinuno ng mga ito na isuko niya ang kanyang grimoire, kapalit ng buhay ni Sister Lily. Gayunpaman, nang tumanggi rito si Yuno, ibinunyag niya na nasa likuran pala niya si Klaus, kung saan inatake nito ang pinuno ng mga bandido. Habang napagtanto nila na tila nawala ang isang bandido na nagtatago kanina, hinayaan na lamang nila ito dahil ang importante ay ligtas si Sister Lily. Sinabi ni Klaus kay Yuno na agad nila siyang sinundan matapos niyang mapatunayan ang kanyang hinala, na ang lahat ng ito ay plano ni Selim. Sinabi ni Mimosa na ginamit niya ang kanyang Truth Flower Magic upang paaminin at malaman ang tunay na intensyon ni Selim, na gusto nitong gumanti kay Yuno dahil sa pagkakatalo nito sa Magic Night Exam at makuha ang kanyang grimoire. Bagamat pinuri ni Klaus si Yuno sa naging aksyon nito, sinabi ni Klaus na hindi pa rin niya ito ganap na kinikilala dahil sa ginawa nitong pagsuway sa kanyang utos kanina, ngunit natuwa si Mimosa dahil alam niyang hindi lang masabi ng kanilang senior na humahanga talaga ito kay Yuno. Nang magpasya si Klaus na dalhin ang mga bandido sa kabisera, tinanong niya ang mga ito kung nasaan ang isa nilang kasama na tumakas. Lumalabas na ang huling bandido ay kanina pang nahuli, at ang isa na kaninang nagmamasid ay walang iba kundi ang Wizard King na si Julius, na muling nagbalat kayo upang tignan ang mahika ni Yuno. Nang makabalik ang tatlo sa punong himpilan ng Golden Dawn, nalaman nilang nakatanggap sila ng gintong bituin mula sa Wizard King. Nang tanungin ni Klaus kung paano naging karapat-dapat sa isang bituin ang simpleng misyon nilang ginawa, ipinaliwanag ni William na nang mahuli si Selim ay isiniwalat din nito ang ilang kaso ng katiwalian tungkol sa ama nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, palihim na sinabi ni William na mataas ang kanyang expectation sa kanila, lalong-lalo na kay Yuno. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.